Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salafer Clamor ang inyong kasama. Itong programang Lunas Extension natin sa atin ng Nature C. Available po sa Shopee and Lazada at sa other leading drugstores nationwide. Kasama rin po ngayong gabi sa ating talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan and natural medicine practitioner, Dr. Bonnie Bernardo. Doc, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi, Miss Faith, at sa ating mga kalunes ting Lunes. Ayan, magandang gabi po at hopefully maganda ang inyong pasok ng taon. Ayan, dahil talagang nagsikain tayo talagang nagparty ng mga nakaraang araw, no? At gusto natin ngayon maramdaman naman yung kaalwanan dahil gusto natin kapag bagong taon, Dok, talagang gusto natin nagki-cleanse. May mga New Year's resolution tayo. So yun ba pag-uusapan natin ngayon, Dok? Paano mag-cleanse? Yes, oo. Tingnan natin kasi kung paano natin, siyempre kailangan natin maayos kasi nga pag start of the year, alam natin talagang tayo ay na-sober ng napakaraming pagkain. So we need to cleanse our holidays na naipon ng mga toxins ngayong taon. Oo, na pwede nating gawin. Na simple lang naman. Mm-hmm. So, Doc, pag sinabi natin mga toxins, other than eating food, may other factors ba why we absorb toxins o nagbibigay tayo ng toxins sa katawan natin? Yes, oo. Kasi nga noong holidays, maliban na kasi na nag-overeat yung iba or variety ng food ang kinain natin. So, naapektuhan din yung ating lifestyle, yung mga pagtulog natin, yung mga ginagawa natin. Yung iba sedentary kasi nga naka-holidays, so walang mga ginagawa. So naapektuhan yon, so nag-accumulate din yon. Even yung iba rin na stress kasi nga maraming gastos. So isa rin sa naging problema kasi nga holidays, naku, left and right ang gastos pagdating ng ganitong mga panahon. Mm-hmm. So ibig sabihin, Doc, yung mga toxins na yan, isa ang stress sa nagpapadami. So parang kaya nasasabi, ang toxic na ng feeling mo. so gano'n, di ba? Dahil sa mga harmful substances from, tama ba, Doc, environmental, tama ba, Doc, food, drinks. Siyempre yung mga bisyo din, Doc, no? Yung pag-inom, pag-sigarilyo. So dahil nga sunod-sunod ang mga naging party. So paano nga ba, Doc, tayo mag-get rid ng toxin sa ating katawan?
Actually, ano na lang naman, meron akong talagang simple 3 tips na i-discuss natin in detail before. So, tatlo, number 1, of course, kailangan natin tingnan uli ngayong taon na to after the holidays, yung hydration and diet. Yung second is yung movement and the mind, yung ating activities. And of course, kailangan na magkaroon tayo ng gentle reset. O hindi ko talaga sinabing total reset. Gentle reset lang Dahan-dahan talaga. lang. Para, yes. Walang oo. mabigla. Para, correct. Oo. Under niyan, meron po mga specific na pwede niyong gawin. Alam naman natin yung hydration. Of course, talagang prioritize your water. Okay. Ang ginagawa ko naman ngayon is advice ko po sa inyo, maliban sa water, pwede po kayo magdagdag sa inyong tubig ng mga lemon, pwede ng greens, o di kaya mga herbal teas, or mga dahon na pwede po mag-flush out ng mga certain toxins. Okay? And then, of course, you start eating whole foods naman ngayon kasi nga kumain tayo ng marami noon. So, para ma-focus tayo dun sa mga fresh fruits and vegetables and even yung mga grains, yung mga whole fruits. Pwede rin po tayong mag-boost ng mga prebiotics, probiotics. Available yan. Meron ng mga kefir akong nakikita. Naku, napakaganda mga kefir, yogurt, yan, mga probiotics available para makasupport dun sa gut health natin. And then, of course, yung kailangan natin, yung nasabi ni Miss Faith kanina, yung reduce yung alcohol natin, yung mga vices, para po ma-create, maka-cut back natin yon para po mawala yung ating cravings dun sa ating mga ginagawa. And then, of course, yun nga, kung tayo ay nalimutan natin noong holidays na gumamit ng mga herbs and spices, ayan, ibalik natin yan sa ating kusina. We need to add herbs, yung mga rosemary, oregano, mga thyme, yan. Pwede po natin, yung mga turmeric, pwede po natin yan. That's under hydration at saka po yung diet natin. So kung yun ang mga pagkain natin, magpiprepare tayo ng mga ganon. And then of course, the second na focus natin for detoxification or cleansing is yung movement and the mind. Alam natin, sobra po tayong na-stress, tapos yung ating activities, wala tayong masyadong ginagawa. Number 1 is light exercises lang. Kailangan natin yung walking, or kung kailangan natin bumalik mag-yoga, or light jogging will help. O lalo po yung mga stomach natin, pwede ma-stimulate yung ating lymphatic system, pati yung circulation. And then, kung tayo ay na-deprive ng tulog kasi nga puyat lagi, prioritize your sleep. Oo, kailangan this year yung prioritize sleep. And then ito, tinuro natin yung mga deep breathing. Tinuro natin yung breathing natin. Meron tayong mga breathing exercises na tinuro para po yun makam yung ating isip, yung ating katawan, para tumulong din for ating digestion. And of course, hindi matatawaran yung relaxation. Kung kayo ay na-stress, na-overstress, at pagod na pagod kayo sa preparation, you need to incorporate yung mga reducing activities, stress-reducing activities. Pwede po kayo mag-warm bath, pwede kayo mag-spa, pwede po kayo pumunta sa isang mga ibang lugar, o kung gusto niyo pong matawag dito, ma-relax. And then of course, kung gusto niyo mag-decide, yung gentle reset natin, hindi niyo na po kailangan, hindi naman to a race. Wala naman po hinahabol. O kailangan lang ng gradual changes. So instead of overhauling yung buong bagay sa inyong taon ngayon at once, you need gradually. Kung gusto niyo po mag-gradually sa mga healthy foods, gradually do sa mga habit na mag-change kayo, pwede po yun. And napaka-importante sa aming mga doktor for prevention, kailangan niyo pong para ma-reset niyo yung inyong katawan, you should listen to your body. Napaka-importante po ito. Ayan ha, you should listen to your body kasi minsan, Dok, ayun nga, Dok, ano ba yung mga red flags or pwedeng trigger points for you to say na kailangan ko na ng detox? Parang sabi nga sa pagkain, sa iniinom, sa habits, sabi mo nga sa mga stressors, may mga ganun ba, Dok, na mga early symptoms na I need detox? Yes. So, actually, pakikinggan nyo yung pong mga reflux, yung mga acidity. So, kung meron kayong mga acidity na gano'n, that means kailangan nyo na pong mag-detox or kailangan nyo mag-cleanse. Second is yung kayo ay may mga
intermittent yung mga headache, yung mga migraine, constant po yan na nangyayari sa inyo. At least nagsasabi yung katawan ninyo na medyo kailangan natin ayusin yung ating sistema or mga get rid of that. Or kung kayo naman po ay may mga certain pain, yung mga halimbawa, mga shoulder pain, huwag niyo pong pagwalang bahala, lalo po yung left side, yung mga braso ninyo, balikat, yung batok, kasi that means your heart ay nag-overwork. So pwede niyo po yan, at least magkaroon kayo ng mga breathing exercises. So makakatulong po yun, nagsasabi yan. And kung kayo po ay may minsan mga mga tingling, yung mga pain sensation sa mga daliri, mga numbness, o sa mga talampakan, paggising nyo po, pagtapak nyo, ganyan. Mga red flag po yan na dapat. And then of course, pansinin nyo rin yung mga daily removal nyo ng mga toxins. Halimbawa, hindi na regular yung inyong pag-ihi, mayat-maya, or may kulay na mga pag-ihi. Or kung kayo naman po ay sa gabi, malimit, or yung even yung pagdumi, kung nag-i-skip na po, or kung kayo po ay hirap na dumumi, or kung kaya naman ay minsan hindi po maganda ang resulta ng inyong daily removal. Ayan. Yan po yung mga red flags natin na dapat, kailangan na nating tulungan, kailangan natin magkaroon ng tawag dito, mga gradual changes. And of course, you start it with detoxification. So, importante that we also observe our body, Doc, no? Sabi nga ni Doc, yung simpleng pagdumi, yung mga pag-ihi, it can give us an alarm or a signal, Doc, no? That our body needs detox. Kailangan mo nang baguhin yung iyong daily lifestyle. May sabi nga ni Doc, yung mga gentle changes, hindi naman abrupt, diba, Doc? Para magkaroon ng magandang cleansing sa body. And as we start the new year, it is very important, Doc, na maganda yung pakiramdam natin, diba? Physically, mentally. Kasi, Doc, tama ba? Kasi when it comes to having toxins, kapag toxic yung body mo, maraming toxins, parang also affected na rin yung mental state mo. Tama ba, Doc? Yes, so kaya napaka-importante po yung relaxation. Kaya sinabi ko kanina yung may movement and mind relaxation, tsaka yung inyong mga exercises. Kasi po, ang isang napupunta sa atin, especially to the brain, pag nag-stack up yung mga toxins, hindi tayo nakakapag-isip, even yung ating emotions apektado. Ayan, so kaya kailangan natin magkaroon ng mga kailangan nating hanap tayo ng mga pwedeng activities. Hindi naman kailangan maging mas mahal o hindi kayo kailangan gumastos. Kahit sa bahay lang yung mga simpleng mga warm bath or activity, mga reading activities or listening to music, or pwede naman may mga available na po relaxing yoga, pwede po yung makatulong. Kasi yun, pag tayo pinagpawisan, yung pagpapawis po at saka po yung pagtulog na regularly is the natural way of detoxification. Ayan. So, again, ito pong pinag-uusapan natin is cleansing, detox. Ngayong bagong taon, magbabalik pa rin po ang aming programang Lunas Extension. Halid po sa atin ng Nature C. Magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Nagbabalik ang ating programa, hatid sa atin ng Nature C. Available po yan sa Shopee, sa Lazada, at sa other leading drugstores nationwide. Doc, yun nga marami sa atin ang gustong mag-detox. Pero marami din lumalabas online, Doc, na mga colon detox, yung one day lang if-a-flash out. Do you recommend that, Doc? Actually, pwede naman. Basta importante lang po. Available naman yan sa mga clinic, sa mga, basta importante po mga legit yung pinupuntahan ninyo, yung colon cleanse. So, ang isang downside lang yan, of course, siyempre kung kayo po ay hindi ready to undergo, kasi medyo messy yung iba. And then, of course, pangalawa, siyempre may price din yon. Oo, yung tawag dito, may cost din siyempre yung proseso. And the third, of course, yung iba kasi, merong feeling ng, ang tawag dito, yung kanilang privacy. Oo, merong yung siyempre talagang kailangan yung makikita niyo po kasi yung mga basura talaga na makikita sa katawan natin. So, yung merong iba kasi may feeling na may tawag dito, invasion of your privacy. So, kung hindi po kayo ready noon, pwede naman po kayo yung mga natural, regular way lang of detoxification. Pero ginagawa po namin yon, yung colonics. Ayan, meron po tayong mga available yung mga machine na ginagamit sa mga legit na mga clinic, hospital. Meron po din mga I would suggest, kung meron po kayong mga labatiba pa, ayan, lalo sa probinsya, ayan, pwede po kayo magkaroon ng coffee enema. Ayan, pwede yung nilagang kape na barako, ayan, i-struck nyo lang yan, lagay nyo doon, and then pwede nyo pong gamitin sa labatiba para din kayo nag-colonic. Pero kung hindi naman, talaga naman gusto nyo lang mura, ang ginagawa ko ay yung about 60 ml na virgin coconut oil. Minimix ko yan, pinipigaan ng 5 kalamansi, ihahaluin mabuti, nabubulang mabuti. And then you take it bedtime, sundan nyo rin po ng tubig, regular water. And then the following day, ayan, magki-cleanse na po kayo niyan. So pwede po yung ganon. Kung gusto nyo na simple lang at sa bahay nyo lang. Be sure hindi kayo aalis the following day kasi nga po lilinisin yan. So yung ganon. Pero I would suggest kung kaya at kung pwede naman po sa inyo yon, okay lang naman po. Yes. Ang next kong question, Doc, dahil napakaraming mga products, aside dun sa mga treatments ng mga ganyan, mga therapy na ganyan, cleansing therapy, no? Ang daming mga products na for detox, may coffee, may other drinks, may mga flavor pa, Doc, no? How often should a person undergo detox? O is it okay, Doc? Healthy pa rin ba yung everyday talagang iinom ka ng pang-detox? Actually, ako hindi nagre-recommend. Kahit yung BCO ko po, at least once a week lang yon or twice a month. Kasi nga po, siyempre yung gut natin, remember, pag nag-detox tayo, makakasama yung mga good microbial, yung mga good bacteria and viruses, makakasama sila doon. Kasi nga nagdi-detox tayo. Kung malimit, everyday, lalo po mga, yung iba nagtitake lang basta-basta araw-araw, halos lang laxative. Pangalawa, yung lining ng ating mga gut, yung mga bituka natin, small intestine, saka colon, medyo nagninipis yun pag malimit naman po. And then, of course, ang advice natin kung kayo po ay magdi-detox, magki-cleanse, be sure may advice ang inyong mga doktor or mga medical practitioner kasi hindi po lahat pwede. Like kung halimbawa mga diabetic kayo or bago kayong opera, so
So meron po mga ganong precaution. So kailangan nyo pa rin po suggest or magpunta para po may recommendation kung ano po yung gagawin nyo. Huwag pong basta-basta kasi yung iba po, meron ako, tama ka, Miss Faith, may iba may mga online lang na nangyayari. So susunod ng hihinang bigla. So kailangan po may procedure din na tama. Ayan, no. So always consult your doctors kasi very affordable online, 'di ba? Available din online kahit saan yung itong mga klase ng mga detox drink na to or supplements. So mag-ingat po tayo kasi sabi nga ng doc, it's not healthy na gano'n, doc, no? Kasi yung iba lagi daw bloated so umaasa na lang sa mga detox drink, 'di ba, doc? So kailangan on a healthy side pa rin yung cleansing natin. Tama ba, Dok? Hindi siya automatic na talagang iinom ka tapos okay na, ipa-flush out niya na lahat. So, may process. So, again, Dok, sabi mo kanina mag-start sa mga pagkain and na-note mo yung mga prebiotics and probiotics. Why is it important to be a part of the cleansing and detox journey ng ating mga listeners and televiewers? Yes, napaka-importante po kasi dahil po may mga toxins yan. And then, of course, alam natin yung microbiome, yung gut po natin, yung tiyan, yung digestive tract, meron yung good and bad. So kaya kailangan po may programa talaga, kaya the best programa po talaga nun is to maintain yung balance. O kailangan may prebiotics, may probiotics. Ang equivalent po noon, pag pinagsama yung dalawa, is symbiotic. So napakaganda ma-cleanse, may pa-flush out lang nun yung mga toxins at saka mga unnecessary na mga bad bacteria. So yun, so makakatulong po yung to support yung ating gut health. Ayan. So again, importante na we choose the healthier side, Doc, no, nung pagdi-detox. And sabi nga ni Doc, ano yan, Doc, 3, 'di ba, Doc? So again, yung mga food, and then yung second is tama ba, Doc, yung mga habits? Yes, the habits natin, yung movement and the mind. And then of course yung yung third, of course, yung importante yung gentle reset, yung decision natin na pwede tayo magbago ng pauti-uti. Hindi ko po kayo pinipilit na biglain na 360. Instead, ano lang yan, ang tawag dito, gradual changes of lifestyle. Ayan, gradual changes of lifestyle, no? So, unti-unti kasi baka ma-shock naman kayo na bigla kayong naging healthy living. Dahil nagbago lang yung tama. May mga ganun, di ba, Doc? Kasi, Doc, tama ba? May mga symptoms din or pwedeng maramdaman, may mga resulta din ng detox na baka manibago sila. Tama ba, Doc? Yes, so meron po tayong tinatawag na healing crisis. Yung iba biglang magugulat kasi nanghina, tapos biglang nag-shoot up po yung kanilang mga sugar, cholesterol. Kasi ang nangyayari po na nagkakaroon ng reset yung katawan ninyo. So lalo po nagkakaroon ng problema. So kaya kailangan meron pong tamang programa at saka po uti-uti talaga. So kailangan nyo po yung talagang sistema na hindi naman talaga yung extreme measures. Kailangan yung gentle movement at saka po healthy gradual changes sa kanyang katawan. Ayan. At kung gusto nyo magpa-cleanse, detox, at gusto nyo magpa-advise, again, Doc Bonnie, saan po ulit ang inyong clinic, Doc, or saan kanila pwedeng kontakin para sa kanilang mga karagdagang katanungan? Yes, pwede po sa mga social media account. Pwede po doon sa Eleuterio Bernardo, pwede kayo mag-request doon para po diretsyo na makakausap ko kayo at mabibigyan ko yan ng concern, lalo na po kung talagang may health issues. Pangalawa, doon po sa Doc Bonnie Nature's Link, doon po mag-log on kayo, pwede rin kayo magtanong doon, mag-message, kung ano po yung mga detox program namin and cleansing sa mga clinic. And then, para po ibibigay din namin sa inyo yung mga address at saka yung schedules po sa Shaw Boulevard at saka po sa Bacoor, Cavite. And of course, ngayon pong 2026, kami po ay iikot po kami kasi may mga partners po kami. Hopefully, every 2 months po, iikot po kami yung amin pong programa ng Doc Bonnie Wellness on Wheels para po doon sa mga therapy, mga detox program na pwede po ma-advise. And at the same time, meron po kami mga health and wellness education para sa inyo. Ayan. Again, Doc, maraming salamat sa inyong oras, no? So, kung may mga huling paalala ka, Doc, para sa mga tagapakinig at nanonood ngayong gabi, no, tungkol dito sa ating topic na detox and cleansing. Yes, oo. Para po sa ating mga kalunas, napaka-importante po. At kami po lahat, yung ating po mga healthcare system at saka po yung mga wellness program natin,
napaka-importante rin po na tulungan natin yung sarili natin. Kasi yung healing starts with our body. Kung ano man ginagawa natin sa isip, katawan at kaluluwa natin, ay makakatulong po yun na maging healthy or unhealthy tayo. Kaya napaka-importante, sinasabi po lagi namin, makinig tayo sa ating katawan kasi yung katawan natin nagsasabi. Kasi ito po yung ating tawag dito. Yun po yung mga pwede magsabi sa atin kung tayo po ay tama or hindi ating ginagawa. So dapat po holistic yung approach. Hindi lang po tayo dapat mag-rely doon sa mga iniinom natin or mga nakikita natin or mga naririnig lang natin. Tayo po ang napaka-importante mag-decide for our body. Ayan, maraming salamat Doc Bonnie sa inyong oras at information na na-share nyo po sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Again, Dr. Bonnie Bernardo po ating nakasama sa ating programang Lunas Extension natin sa atin ng Nature C. Available po yan sa Shopee at Lazada at sa other leading drugstores nationwide. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Salaver Clamor, laging nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo